Magandang araw kaibigan. Nais ko lang pong kumustahin si Tatay Digong ngayon. Oo, kasi ipinapaabot po ng social media at saka yung mga malalaking network ay yung abogado ni Tatay Digong ay ipinabasura na po ba talaga ang kaso na hinaharap po ni Tatay Digong. Nais kong malaman para ma-update po natin sa mga tao na nagmamahal po sa mga Duterte. Totoo po yan. Naalala ko pa yung hula ninyo po. Oo. Sinabi ng ating kaibigan na mabasura yun na nga kaso. Ngunit mayroon lang pong malungkot lang po talaga tayo dito. Dahil po kahit pa ibasura po yan, dahil po sa galit ng mga tao na namumuno na gusto po talaga nilang mapabagsak ang mga Duterte, mayroon lang pong babala si kaibigan na dapat po ninyong mapakinggan at masir para hindi po kayo makagawa ng kasamaan. Kaibigan, ano po ba ang nakikita niyo kapag si Tatay Digong ay makabalik dito? Kapag makakauwi si Tatay Digong dito, alam po natin masaya kayo. Ngunit wag natin tayong magkampante dahil po kahit makabalik si Tatay, nakita ng ating kaibigan ngayon na meron pa rin na haharapin po yung mga Duterte dito sa ating bansa kahit pa meron, kahit pa makabalik si Tatay. Ang nakakalungkot po rito yung sinasabi ng ating kaibigan na dapat po na ipanalangin natin na sana hindi po mangyayari sa nangyari po kay Tatay Digong, kasi meron pong isusunod na arestuhin po dito sa atin, isusunod kay Tatay. Kaya nais ko pong itanong sa kaibigan natin kung ito po ba ay magpapatuloy po ba, na meron po ba talaga, kaibigan. Yun po ang gusto kong malaman, kasi si Tatay Digong nabalita naman yun na mawala yun ang kuan niya, kaso mapawalang bisa na at maibasura na ito. Totoo po ba ito, kaibigan, na meron pa rin bang susunod kay Tatay Digong dito sa pag-aresto? Guys, nakakalungkot po ang sinabi ng ating kaibigan, no? Basta kung ano man po ang inyo napanood sa iba na mga legit na mga content creator na nagpapaabot, kung totoo man po talaga na may arestuhin, sa totoo lang guys, meron po. Pero hindi pa natin alam kung makabalik si Tatay, kung totoo po ba ito na arestuhin po ba, kasi po nakabalik na si Tatay Digong baka po magbago ang isip, baka po yung batas po natin dito sa ating bansa, sila na lang po ang magpapagulong nito. Baka po hindi po papayagan ng ating presidente na mayroon pong hulihin. Maghintay lang po tayo sa mga balita, ha, kasi ang sabi ng ating kaibigan na dapat po talaga ngayon ay mag-ingat at mahinahon. Ipasalamat po natin na si Tatay Digong ay makakabalik na rito. Ito po ang sagot ng ating kaibigan sa tanong po natin tungkol po sa kay Tatay Digong, no? Sinabi po niya na mawalan po talaga ng bisa yung kaso ni Tatay. Maghintay lang po daw tayo kung makabalik na si Tatay dito. Wag lang po daw tayo magkampante. Dapat po bantayan po natin ang ating mga sinusuportahan tulad po ng mga Duterte, no? Hindi po natin alam na may mga traitor talaga sa paligid na baka buhay po ang sa may matawag ni kaibigan, baka buhay po ang kanilang habol, no? Para lang mapabagsak ang mga Duterte. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, kung makakabalik si Tatay Digong, dapat po maraming makabantay po sa ating ex-president. Lalo na, hindi po dapat si Ma'am Sara Duterte ay magkampante. Lalo na, ay malapit na po ang halalan. Hindi po natin alam kung sino yung mga tao na nagbabalak na ito ay ipabagsak po nila ang mga Duterte. Alam po nila na ang mga Duterte ay sobrang
daming nagmamahal na. No, alam po natin kung sino po talaga ang susunod na magiging presidente dito. Kahit sino pa ilalaban po doon kay Sara. Alam po natin mas malakas po talaga si Sara ngayon. Sabi ng ating kaibigan, basta hindi lang po gumawa po ng masama yung mga supporters ng mga Duterte, hindi po talaga mapapabagsak po ang ating Vice President sa yung tatay niya, yung mga Duterte. Hindi po talaga, kahit paano pang paninira na gagawin po ng mga tao, ng mga kumakalaban sa kanila. Alam po natin yung nagdidiin po sa atin guys, pati yung mga sila Tore, meron na po talaga nakaabang no, na kaso na haharapin po nila ngayon. Lalo na sa nagdidiin po kay tatay. Alam po natin, hindi na po sila makatulong. No? Alam po natin, sinabi po ng ating kaibigan na pagsisihan po ng lahat ng nagdidiin kay tatay. Kaya abangan na lang po natin kung ano man po itong mga paabot ng ating kaibigan. At least po nalaman po natin. Ang importante dito, lagi po tayong manalangin dahil po hindi na po normal ang ating buhay dito sa ating bansa. Hindi na po tayo safety. Kahit pa po nasa kalsada ka, ang dami pong mga trahedya na gaganap. No, bakit po ito nangyari? Dahil po napabayaan po tayo. Yun po ang totoo. Hindi po nila naiayos ang mga dapat po na higpitan po ng mga namumuno sa atin. Alam po ba ninyo kung bakit po mainitin po yung mga tao dito ngayon? Dahil din po ito sa naranasan po nilang problema sa ating bayan. No? Hindi na po matino ang pag-iisip ng mga tao. Dahil po sa kanilang mga bisyo, droga, inom, sugal, napaka sakit isipin na mga buhay ng inosente ang nawawasak nila. Kaya tandaan po niyo guys, walang mabuting idudulot sa mga tao na may bisyo na ganyan. Lalo na yung mga tao na mahilig sa mga sugal. Kasi pag natalo ang isang tao, mainit po talaga ang ulo. Kaya dapat po ninyong bantayan ng ating mga bata na sana ay hindi po matulad sa mga tao na may mga bisyo na ganyan. Maraming salamat kaibigan sa inyong ipinapaabot sa amin dahil po, kayo po ay mamahal po talaga ng tunay sa mga tao. Yung mga basher dyan, I love you.